yung abon na gumaganyan, di ba? Nung nag-practice tayo Sabado, gumaganan yun eh. Pero ang nalaglag doon sa unahan nila Sister Imelda, pero lumagpas. Nakita ko yung epekto, nakalbo yung lupa. So, purihin ng Diyos, inalayo tayo. Po. So, ngayong gabi ay tutuloy natin ang pagbabasa ng Psalms. At ngayon po ay nasa ano na tayo, chapter 30. Hindi ko nasulat. Okay, chapter 32. Okay. Tapos na natin ang 31. At kung saan tayo aabot, ay doon lang muna tayo. Kasi mahaba din po ito. Chapter 32 from verse 1 to 11. Okay. So, ang bawat ano ito ay napakayayaman at napakaganda ng pagkasulat ni David tungkol dito. Tayo po magsitay lahat at babasahin natin habang naghintay tayo sa karamihan. Chapter 32 ng Salmo. Salmo 32. Ayan. Okay, ready na po kayo? At sabay-sabay nating babasahin kasi 11 verses lang naman pala ito, napakaiksi. Kaya lang talagang mayaman ito. Verse 1, Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and in the spirit there is no guile. Verse 3, When I keep silence, my bone waxed through my roaring on all the day long. Verse 4, For the day and night thy hand was heavy upon me, my moisture is turned into the drought of summer. I acknowledge my sin unto thee, and my iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgression unto the Lord, and thou forgivest the iniquity of my sin. For this shall everyone that is godly pray unto thee, and the time when thou mayest be found, surely in the floods of the great waters, they shall not come with nigh unto him. Thou art my hiding place, thou shalt preserve me from trouble, thou shalt compass me about with songs and deliverance. Selah. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eyes. Be ye not as the horse or as the mule which no understanding, whose mouth must be healed in with bit and bridle, lest they come near unto thee. Many sorrows shall be the wicked, but he that trusteth the Lord, mercy shall compass him about. Be glad in the Lord, and rejoice and shout for joy, all ye that upright in heart. So, ang nakita natin ditong pinakamalaking idea ay yung confession of sin. Kaya mayroon po diyang binanggit ng mga blessed o mapalad ang mga taong ito. Pagdating doon sa verse 7, napansin natin na kapag nagtatago si David, di siya nagkukumpisal, natutuyo siya eh. At ang verse 4 po ang pinaka-key verse kung papaano. Sabi ng verse 4, For the day and night, thy hand was heavy upon me. Kaya nakakatakot po na hindi tayo magkumpisal. Kahit personal yan, po, hindi nyo kailangan i-public. Nakakatakot kasi pagkat sinabi ng verse 4, sabi ni David sa kanyang panulat, For the day, o for day and night, araw at gabi, ang iyong mga kamay ay napakabigat para sa akin. May moisture ang aking mga, alam niyo yung moisture, yung ugat, dugo, lahat is turned into the drought of summer, parang mamamatay. So, ngayong gabi po pag-uusapan natin, blessing of forgiveness, protection, and guidance. Yan po ang blessing na sinulat ni David sa chapter 32. Tayo po minalangin, nagailang Diyos salamat po sa mga bagay na pinag-adya mo sa bawat isa sa amin, lalo na sa church, na kung saan, Panginoon, ay nag-grow na kami sapagkat nasa 50th anniversary na po kami sa darating na Abril, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa na sa aming pinagdadaanan, maging kami matatag, magpaghingi ng kapatawaran sa kasalanan. Aba kami, Panginoon, kami mga dumi sa iyong harapan. Wala kaming magagawa kung wala kayo sa buhay namin. At kung malayo kami at lumayo kami sa iyo, lalong mawawala ang lahat sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong grasya at habag na kami yung kinahabagan at iniligtas. At harinawa, Panginoon, ang aming mga pinagdadaanan ngayon. May inflation, may bulkan, may tagtuyo, may tagutom, may tagmahalan ng presyo. At higit sa lahat, Panginoon, nandiyan ka sa tabi namin, hindi mo kami nababayaan. At least, magdalawang isip mo ng iba, pero sinabi ng Biblia, ano man ang mangyari, dapat isipin namin na ang Panginoon ang kasama namin, sino ang maging kontra sa amin. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga pangako, at kami po ay nagtitiwala, nananampalataya sa lahat na pinangako mo sa Biblia,
Pangunahan niyo po kami, Banal na Espiritu, sapagkat kami ay mahina, ang aming mga kahinaan ay ang aming mga iniisip na pagpapalago minsan pag nalayo kami sa iyong ang puso namin at focus namin sa iyo, nag-iisip kami na magiging malakas kami kung malayo sa iyo. Pero ang katotohanan ay hindi po kami magkakaroon ng charge o hindi kami lalakas kung wala po Panginoon kayo sa buhay namin. Maraming salamat po sa gabi ito. Kayo po manguna, magturo, mag-lead sa amin, Panginoon ng Espiritu. Kayo po ang maitaas, maipangaral sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much po. So again, ay ang pag-uusapan natin ang pagpapala ng pagpapatawad. At ang chapter po ito ay unang mapapansin natin yung kanina sa pagbabasa natin ay mayroong isang malaking pagpapala sa pagpapatawad ng kasalanan. No? So, kasi nakalagay doon sa verse 1 and 2 ay blessed, ano po? Sabi diyan, blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Verse 2, blessed is he, the man unto whom the Lord imputed not iniquity, and whose spirit there is no guile. Napakaganda po nito. Okay? Kaya dito po, bilang ito ay sinulat ni David na pagpapala sa kanya, ay kung ating aralin po ito, ang pagkasulat ni David ay may kahawig po ito doon sa Psalms 50 ba yun, na parehas ng paghingi ng kapatawaran. Okay? At marami pa, sa 104, nasa 4 na chapter ito ng Psalms na halos pare-parehas. Pero ang nakakamangha dito, ito po ay hindi lamang si David dito ang nagsulat, na gloriously evangelistic ang kanyang approach dito ng Psalms na ito sa chapter 32, kundi hindi lang ito ginawang heading ni David, kundi ito po ay binigkas din ni Apostol Pablo. Kung ilalabas dyan ng ating technical ang Romans chapter 4, verse 6, 7, and 8, the same, verse 1 and 2, tingnan nyo maigi ang verse 1 and 2 ng Psalms, ay nandoon din yan sa Romans chapter 4. Okay, sabi ng chapter 4, verse 6, kung ilalabas ng ating text, even as David also described it, the blessedness of the man, napakapalad ng tao, unto whom God imputed, na sa kanya ay itinuturing. Pag inimpute sa atin ang kabanalan ni Kristo nung siya po'y namatay sa krus, tayo ay napawalang sala at naibigay sa atin ang kabanalan, it's imputation, ay sabi dito, mapalad ng tao na itinuring sa mata ng Diyos Ama, malinis na tayo dahil ang Kristo ay nakikita sa ating buhay. Pero pag nagkakasala, katulad ng sinulat nito ni David, hindi siya mapakali. May mga nagkakasala na okay lang sa kanila, nagkasala ako, naalala niya mapalandalian, mamaya-maya, wala na. Pero ang katotohanan ang talagang totoo na humingi ng tawad sa kanyang nagawa, ay katulad ng sinulat na ito sa verse 32. Hindi siya mapapakali dito. Sapat sabi niya pa dyan, ay hiwalayin sa gawa. Without verse 7. Tatlong yan, hanggang verse 8 yan. Verse 7, okay, ng Romans 7, 4:7. Yan. Saying, blessed are they whose iniquities are forgiven. Nanda po yan sa Psalms, and whose sins are covered. Sapagkat yung mga pinatawad na, ang kanilang masamang gawa at ang tinakpan ang kanilang kasalanan. Okay? Dahil doon sa kamatayan ni Kristo, yun po ay nagtakip sa atin ng kanyang dugo, yan naglinis, natakpan itong kaitiman ng ating buhay, kaya sa tingin ng Ama, malinis na tayo. Okay? Verse 8 ng Romans 4. Sabi ng Romans 4, blessed is the man whom the Lord will not impute sin, at hindi na sa kanya ibibilang ang kasalanan. Kaya dito po ang isang kagandahan dito. Kaya ano ba ang igaganti natin? Ano bang isusukli natin sa kabutihan ng Diyos? Okay? At bangayin na po natin dahan-dahan ang verse 1 and 2. Sabi doon ay, blessed is the man. Kung mapasin niyo po, dalawang ulit binanggit ang blessed, the blessing of forgiving, na ito po ay i-describe. Una ay, mapasin natin dyan, that sabi ng verse 1 and 2, blessed. Pag verse 2, blessed. Ito yung mga binabanggit dito ni David. Mga experience niya nung siya po ay nagkasala noon kay Bathsheba. At siya ay nagkumpisal dito na ang kanyang kasalanan ay pinatawad ng Panginoon. Ang kanyang
kamay, sabi niya dito ni David sa kanyang panulat sa verse 4, ang kamay ng Diyos ay napakabigat doon sa kanyang pagdidisiplina. Okay? Sabi ng verse 3, when I keep silence, my bone wax old through the roaring of all day long. Kumbaga, kapag hindi tayo hingi ng tawad sa Diyos, kapag hindi natin naikumpisa lang ating nagawang kasalanan, ay talagang ganito ang mangyayari sa atin. Sabi ni David sa kanyang sulat, ayon sa verse 3, sa buong araw at gabi, ay kapag ka nanahimik ka, hindi ka humingi ng tawad, hindi mo maikumpisal sa Panginoon ang ating kasalanan, sabi ng verse 3, ang ating mga buto halos hindi makakilos, hindi makatayo, hinang-ina, ang sabi ng wax old, ibang mga old baga matanda na, hindi sila makatayo at kumilos man, mabagal na. Through my roaring all the day long. Kaya dito po ay kung ating papansin ng verse 3, ay nanghihina tayo sa pamagitan ng ating mga naaalala. Kasi hindi ito pagdaing Kumbaga, sabi ni David, lahat ng nagawa ko at naalala niya ito, nagpapahina sa kanyang kaisipan. At dito ay ang ipinapakita ni David dito na wag nating kakalimutan pag tayo nagkasala. Anumang kasala, malikit, malaki. Kaya nga mga kapatid, bago pa lang dito umakyat, doon at dito sa hinauupuan, Lord, kayo po ang magibabaw at hindi ang karumihan ng bawat isa, lalo na ang magpipreach ng gospel. Kaya dito po, ay pagdating sa verse 4, nakakatakot talaga. Okay? Kaya, mabuti na lang, sabi ni David ang kanyang mga experience dito, mas mabuti na humingi tayo ng tawad ng mas maaga kasi sabi naman 1 John 1:9, if we confess our sin, sino ba ang faithful doon? Ang Panginoon. Samantalang minsan makakaalala tayo pag okay, pag minsan hindi, nakakalimot tayong humingi ng tawad, pero ganun pa rin ang sinabi ng 1 John 1:9. Sabi doon, if we confess our sin, He is faithful. Napakatapat ng Diyos, sapagkat ang Diyos ang nangako, nang sabi niya rito sa panulat ni David, bilang experience ni David dito, ayaw niya na araw at gabi ay ang kamay ng Diyos mabigat para sa kanya. Nung panahon na ako po ay nagti-teenager, ayoko talaga yung napapalo, kamay ng magulang. Pero dito, ang iniisip ni David, kamay ng kanyang magulang na Diyos, ayaw niya, sapagkat alam niya kung paanong mahirap, ang malayo sa Diyos at magkakaroon siya ng eksperyensya ng mga bagay na mapapahirapan siya. In other words, sabi ni David dito, okay, Panginoon, ang iyong mga kamay ay napakabigat para sa akin. Na para ba itong nakakita ba kayo nung foam na pagka piniga natin, di ba? Liit na liit 'yon. At yun po ang pinatukoy ni David na sabi niya, ang kamay ng Diyos para akong espongha na pagka ginanon, talagang pisak na pisak, pipit na pipit, at talagang yung kung sa foam, yung kung may tubig ka, ubos pag ginanon yan, Kaya dito, ay parang sinasabi ni David sa kanyang panulat sa verse 4, okay? Panginoon, lahat piniga mo ang aking lakas mula sa aking buhay. Yung buto niya, hindi makakilos Kaya ang kanyang paliwanag na wax old, ay para bang nanigas at matanda pa, wax old. Tapos dito ay, ang sabi niya, lahat ng aking lakas ay iyong piniga, at ako ay naging empty, naging walang laman, walang kakayahan, walang effort, walang lakas, walang gana. Yun ang the best. Okay? Pag wala ka ng gana, wala ka ng gana bumangon, wala ka ng gana kumain, ay talagang tuloy-tuloy. Isa po yun sa maging bunga kapag tayo ay ang kamay ng Diyos mabigat para sa atin. Una, isipin mo paano na, di ba? At patapos habang iniisip mo, nagkakaroon ka ng negative na mga thoughts, nangihina ka at hindi ka na makakakilos. Okay? So dito po ay ang experience ito ni David ay napakahirap. Una, na magkaroon ng mabigat na kamay ang Diyos para sa kanya, sabi ni David. Dinidisiplina kasi siya Di ba? Kasi unang-una, siya po ay nasa pwesto na nito kasi si Bathsheba na, panahon ni Bathsheba ito So, pero ito pinapakita, maliban na ang Diyos ay mabigat o disiplinaryan pagdating sa mga anak niya, lalo na po sa atin, kahit sa aming mga nagpipreach, disiplinaryan ang Panginoon. Kaya minsan ay nahihirapan din kami at may mga bunga yan sa iba-ibang panagkakataon. Ang disiplina ng Diyos, pero ipinapakita ayon sa sulat ni David, kung bakit tayo dinidisiplina ng Diyos, kung bakit tayo tinutuwid ng Diyos, sapagkat mahal tayo ng Diyos. Yun po ang katotohanan dito.
Walang isang bastardong anak na pakikialaman yan. Pag bastardo ang anak, bahala ka dyan. Hindi naman isa totoong anak eh. Pero dito po sa pinapakita at ayon sa sulat ni David na ang Diyos, kung bakit nagiging mabigat ang kamay niya sa atin para tayo ay maibalik sa tamang landas pag tayo naliligaw, at gagawa siya ng paraan na tayo po ay manghihina upang tayo humingi ng saklolo sapat wala tayong kakayanan na tayo ay gumawa ayon sa ating kakayanan, sapagkat ang Diyos lang po nagbibigay sa atin ng ating kakayanan. Ano po? Talino, disposition, lalo na po yung pag-iisip ng tama. Mahirap yun sa isang tao kung wala ang Diyos na nagbibigay nito sa atin. Anong kaisipan lalagay dyan? Mag-iisip na tayo magpakamatay, mag-iisip tayo ng magpatihulog sa kung ano-ano. Yan po ang disposition ng devil. Pero pagka binigyan tayo ng Panginoon ng lakas, ng disposition, ng talino, no, magkakaisip ka na, kahit wala kaming gaanong masarap na pagkain, kahit hindi kami gaanong malaki ang kinikita, pero may Panginoon kaming kasama, at nag-i-enjoy kami, masaya ako na nagtatrabaho para sa Panginoon, nagsiserve ako sa mga taong nais ng Diyos na aking mapagsilbihan dahil nakatanggap ako ng biyaya, nakatanggap ako ng talent, nakatanggap ako ng mga gifts mula sa Diyos. Halimbawa yung pag halimbawa nagbebenta ka ng kung anumang bagay dahil gusto mo kumita, yung gift nyo na pagsasalita, alam nyo, pag binigyan kayo ng Panginoon ng gift nito, habang nagbibigay ka ng iyong produkto ko, makakatulong ito. Pero alam nyo ba, mas makakatulong kung ang Panginoon nasa buhay mo, sapagkat ano man mangyari sa buhay mo, magtaghirap ka man, iwanan ka man ang kapamilya mo, iwanan ka man ang kaibigan mo, at hindi ka man pansinin ng mga tao sa paligid mo, pagkasama mo ang Panginoon, maganda ang buhay mo. Yun po ang pinakadabis dito. Isang gift yun na ating natanggap. Kaya dito sabi ni David, napakahirap, sabi niya, from verse 4, na magkaroon ng ang kamay ng Diyos parang mabigat para sa atin. And by the way mga kapatid, nagiging mabigat ang kamay ng Diyos para sa isang anak niya kung tayo ay hindi sumusunod. May napansin kayo doon sa binasa natin verse 10 yata, na tingnan niyo yung mga kabayo na walang kaisipan, walang pagkaalam. Kung hindi palagyan ng busal at hilain yung tali, hindi pa makakaalam. In-example ni David eh. Bakit? Sapagkat ang Diyos binigyan tayo ng gift ng talent, ng talino, di ba? Mayroon kang oras, mayroon kang treasure, nakakagahanap buhay ka, may lakas ka, at mayroon kang talent. Ano bang talent na natanggap mo? Kumakanta kayo, di ba? Nagbabasa, okay? At maliban doon, mayroon kayong mga maraming kaibigan. Talent yun, na maging pala kaibigan kayo. Kaya ako, hindi ako gaan pala kaibigan. So dito ay, mapansin natin, nasabi niya dyan sa verse 4 pa lamang, oo, mahirap. Pero alam nyo ba, kahit nahihirapan ka, ang ibig sabihin pala nito, ang Diyos, gusto kang maging maayos. Pagdating niya, pagbalik niya, dito sa lupa, gusto niya maayos ang gawain mo. Hindi yung, oo nga, naniniwala ka sa Panginoon, pero liko-liko naman ang ginagawa natin sa lupa. Hindi po yun mabuti para sa Kanya. Kaya dito po ang sabi niya sa verse 4, again, sabi ni David, na para bang ang hirap, sabi niya sa verse 4, may mga araw, gabi, na ang kamay ng Diyos ay napakabigat para sa akin. Kasi naunawaan ni David dito, sabi niya, kasi gusto ng Diyos na ako ay madisiplina. Oh, disiplinado ba kayo? Ang kabataan, ganun yan, habang dumalaki, hindi disiplinado, di ba? Pag sinabi ng nanay na, mamaya, uwi ka na ng ganito. Kipagbarkada pa. Hindi ka disiplinado. Pero ang tinutukoy ni David dito, pagdating natin mga matured na tayo at alam natin kung bakit minsan, bakit ang hirap? Marunong naman ako maghanap buhay. May trabaho naman ako, mayroon naman akong produkto. Bakit hirap na hirap ako? Alalahanin mo rin minsan ang pagkukumpisa ng kasalanan. Sabi ng verse 1, mapalad ang taong humingi ng tawad. Sabi baga dito ni David, sapagkat ang mapalad ang tao na pinagkalooban ng Diyos ng protection at ng pagpapatawad. May binabagit dito ang Hebrews 12:6 eh. Kasi kung bakit mahirap at mabigat ang kamay ng Diyos sa kanyang anak, Hebrews 12:6, tingnan natin. Okay, pakilabas dyan ang ating text. Kapag ang Panginoon, mahal niya ang isa sa atin. Look at this. Okay. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal. Ngayon, kung ano lang ang buhay mo, parang okay lang, mag-isip ka na, baka mamaya hindi ka mahal ng Diyos. Bakit? Pinababayaan ka eh. Minsan mag-isip-isip tayo dito. Sabi dyan ang verse, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Ngayon, pag medyo matagal-tagal na, mag-iisang taon na okay ka lang, ay, mambihira. Panginoon, anak ko pa ba ako? Wala akong nararamdamang palo, wala akong nararamdaman na Di
di ba? Minsan kanina sa testimony, ang gagandaan sa sarap pakinggan, di ba? Minsan di natin naasahan, Lord, alam ko nahirapan ako. Siguro pinapalo mo, siguro dinidisiplina mo ako. Pero yung prayer natin, pag dumating naman, tuwag-tuwa ka, Lord, thank you po, hindi ko po inaasahan to. Pero dito po mapagsan natin na ang anak ng Diyos, dadaan talaga ng disiplina. Bakit dito si David nagsabi niyan? Na-experience niya. Kaya nagkasala siya at nakita niya po ang epekto. Ang dami yun, hindi ko nalista kasi sa dulo pa yun dapat eh. Ang dami yun, siguro mga 5. Pagkamatay nung niya, nakapatay siya, namatay yung anak niya, at pagkatapos ay yung anak niya ay, di ba, may nirep na kapatid, anak niya rin yun, tapos yung dahil nirep, pinatay yung nakarep, at pagkatapos yung Absalom, hinahabol sa, ang dami sunod-sunod yun eh. So yun po ang pinapakita ni David, na Lord, mukhang mabigat, dinidisiplina mo dahil sa ganito, kaya sabi niya sa verse 1 and 2, mapalad ang mga pinapatawad. Bakit po? Kasi humingi sila ng tawad. Paano yung hindi? Di ba? Mayroon po mga tao hindi ayaw humingi ng tawad eh. Kanina sa Bible study ko doon, diniinan ko talaga eh. Sabi ng verse kasi doon sa Peter na yung mga tao, tumalikod na kayo rito sapagkat ang Diyos ay papanigan kayo o bibigyan kayo ng parang yung may blessing sila. Bakit sinabi ng verse yun? Sapagkat yung ayaw ay hindi talaga bibigyan ng pagpapala. Yun po ang sabi doon sa Bible study kanina. Now dito po mga kapatid, di pa tayo para makakapasok doon, okay, sa pinaka-text natin, ang disiplina ito, kapag ka dinidisiplina naman tayo, sabi ni David dito, sa verse 4, tandaan natin, pag tayo ay nakakaramdam ng ganitong kabigatan ng kamay ng Diyos, tandaan natin na ang disiplina ng Panginoon, o ang disiplina ng isang magulang, magdadala sa atin doon sa kanyang kahabagan. Naalala ko tuloy pagka nasusobrang palo ang bata, di ba? Di na umiimik at ibiyak na lang niya. Yung magulang niya naawa din eh. Naawa din sa pagkapalo niya eh, di ba? So the same siguro ang iniisip ni David nung isulat niya ito, na ang disiplina, nagdadala ito sa isang tao na maliban na, Lord, patawad po, at nakikita niya kanyang sarili kung bakit siya pinalo. Alam niya nagkasala siya, kaya ang isip niya, Lord, patawarin niyo na po ako para makabalik ako ulit sa'yo, makahingi ulit. Ganun ang magulang, di ba? Tingnan nyo, pagka galit ang magulang mo, takot ka lumapit eh, di ba? At pag yan ay, disiplina ka, papaluin ka talaga. Ngayon, pag nasaktan ka, hindi ka makalapit agad kasi takot ka pa eh. Pero dito po parang, ito po ay wala doon sa, pero parang ganun ang naiisip kong ini-illustrate ni David dito. Okay? Ang disiplina ng Diyos, nagdadala doon sa pagpapatawad ng kamay ng grasya ng Diyos. Yung kahabagan ng Diyos eh. Pag nakita tayong contrite na, Lord, durog na durog po ang puso ko, nagkasala ako sa iyo, patawarin niyo po ako, hindi ko na po, Panginoon, hindi ako nagkagawa nun, talagang ginusto yun ang aking laman, pero ang Espiritu ko sana nananatili, kaya lang natalo ako. So nakikita ng Diyos yung paghingi ng tawad, a contrite heart, durog na durog ang puso mo, at doon ang Panginoon magbibigay ng mercy, ng kahabagan sa iyong paghingi na ito. Kaya dito, kung babalikan natin, verse 1 ito, basahin natin ulit, sabi doon, okay, verse 1, blessed is he. Okay, mapalad siya na ang kanyang mga pagkakasala ay pinatawad, ang kanyang kasalanan ay natakpan o covered. Okay, dito po ay ang sabi ay blessed is the man. Bakit? Nung si David nagkasala at siya'y tahimik, di siya humingi ng tawad, ayaw niya i-confess siguro, baka nabigla din siya, ayaw pa niyang humingi ng tulong sa Panginoon. Okay? At doon po nagsimula ang mabigat na kamay ng Diyos sa kanya. Kaya, okay, para ipakita ng Diyos, na gusto niya na ang buhay ni David ay maikorek, okay, ay ang ginawa niya rito, okay, na sabi ng 1 John 1:9, di ba, sa ating kung hihingi natin tawad, doon ipinaramdam ng kamay ng Diyos na nung siya'y grabe na, ang nakita niya na pong sunod-sunod ng pangyayari, doon niya nakita, kamay na ito ng Diyos hindi ko na ito kaya. So marami nang nangyari sa kanyang buhay, sa kanyang family, at doon na po siya ay talagang hindi na po siya umalis doon sa kanyang pag-upo doon sa abo, nagsuot na siya ng mainit, at naglagay na rin po siya ng abo sa ulo niya. Kaya dito po ay, kapag tayo nagkasala sa Panginoon, bilang tayo po ay maliban na corporate, personally, may mga kanya-kanyang altar tayo, pag tayo po ay nagkasala,
ang sabi ng verse 7, kapag tayo nag-confess, sabi ng verse 7 po dito, okay, thou art my hiding place. Wala ibang tayong pupuntahan kundi sa lugar ng Panginoon. At yung altar, mga kapatid, itataas, i-elevate mo ang honor ng Diyos doon sa iyong pagkakasala. Gumagawa sila sa Old Testament ng mataas na lugar, nag-iipon ng mga bato, at doon sila gumagawa ng altar. Bakit po? Ito ay level in honor doon sa pagtawag mo sa Diyos at paghingi ng tulong. Ano po? So dito ay mapansin natin sa verse 7 na may tatlo siyang binanggit dyan. Sabi niya, una, ikaw ay ang aking hiding place. Pangalawa, okay, you shall preserve me from trouble. And pangatlo, you shall surround me with song of deliverance. Kaya doon po mga kapatid na pagtanto, sabi ni David sa kanyang pagsusulat, kapag tayo ay naging, maging keen tayo sa pag-observe sa ating sarili na para bang nanlalamig tayo at wala na, lahat ng ginagawa natin, wala nang bunga, parang kahoy sa kahoy na, wala nang espiritu, wala nang init, bumalik na po tayo sa Panginoon. At ito po ang binanggit niya sa verse 7, sa paghingi tayo ng tawad sa Panginoon, pagkukumpisal ng ating kasalanan, ang Panginoon ay dadalhin tayo doon sa pinuprotektahan tayo, at ang kanyang kamay ay ang kanyang grasya ay ihahandog sa atin. Magmula dito ay nagkaroon na po si David ng confession. Kita niya, Lord, tawarin niyo po ako. Kapag ang ating kaluluwa, ang ating mga binayaran ng Panginoon ng kanyang buhay doon sa krus, na ang ating kaluluwa ay nagkakasala sa Panginoon, ay kailangan nating malaman na ang Diyos nagpapatawad. Okay? Kumpisal tayo kaagad ng ating mga kasalanan at siya po ay patuloy na mangikinig ng ating panalangin. Sapagkat kapag hindi ito ihiningi ng tawad ang ating kasalanan, ay magiging itong mabigat na pasanin. Oo nga, nagsisimba ka, pero pag sinabi, kumusta? Okay po ako. Pero sa loob ng buhay natin, napakabigat ng kamay ng Diyos. Napakabigat ng puso natin, napakabigat ng ating buhay na hindi tayo makangiti. Okay? Pero minsan, pwede naman maging plastic eh. Kumusta ka? Okay po ako. Maya-maya, busangot ka ulit sapagkat alam natin na napakabigat kapag ang kamay ng Diyos nasa atin. Okay? Kapag ka pinahayaan natin, okay, na hindi natin maikumpisal agad-agad ang ating mga kasalanan sa Panginoon ang ating buhay, okay, tayo po ay didisiplinahin ng Panginoon at ang kanyang kamay, mabigat. Okay? Pero alam niyo naman po mga kapatid, kapag tayo ay dinidisiplina, ito ay ibig sabihin na nagpapatawad siya at pinoprotektahan tayo. Bakit po? Dadaan ka sa apoy eh. Pag iinitin ka ng Panginoon doon sa mga bagay na ito na, hindi na ako babalik dyan. Mainit ang dyan eh. Kumbaga mahirapan ka. Kaya habang tayo po ay nagtatago at hindi tayo nagkukumpisal ng kasalanan sa Kanya, ihingi na tayo ng Panginoon sa tawad. Lalo ngayon na magpe-pray tayo, hingi tayo ng tulong. Dapat kung mayroon tayong kasalanan, ihingi tayo ng tawad upang ang Panginoon ay maprotektahan, mapatawad tayo at bigyan tayo ng mga biyaya niya. At kung ang ating mga buhay ay nagkaroon ng pagkakamali, pagkakasala, okay? Naalala niyo po nung ang arka ni Noah, yung bangka ni Noah o barko ni Noah, Ang sabi kasi doon, whose sin is covered. Verse 1, ito lang muna tayo po. Di pa tayo pupunta ng malayo. Ang sabi doon ng word, whose sin is covered. Yung ark ni Noah noon, okay, ikinovered yun ng Panginoon. Ng by the mercy of God. Bakit po? Tingnan niyo po yung dinikitan lang nila yon. Nagtatrabaho si Noah noon, nagpipreach sa umaga, sa gabi gagawin nila yung ark, di ba? Magdidikit pa yon para hindi pasukin ng tubig. At pagtapos pagpasok nila, ang Panginoon nag-seal para hindi pasukin ng tubig. Pero imposible hindi pasukin ng tubig yun kasi gawa lang ng tao. Ang the best doon, dahil siya po ay ikinovered ng Diyos doon sa ark na yon, ay ang kanyang buong dala doon, ang kanyang family, ang mga animals na kasama, ay na-covered ng Panginoon. At meron pa pong kwento doon sa New Testament. Maliban sa New Testament, naalala niyo yung buong Egyptian nung hinahabol ang mga piling bayan ng Diyos? Kinover din sila ng tubig eh. Di ba naghahabol sila doon sa dagat? Hinati ito ng tungkod. At dahil sila po ay covered ng protection ng Diyos,
kinover ng tubig yung humahabol, namatay lahat ng mga Egyptian. Okay? Kaya dito po ay ng pagko-cover yung kay Noah, baha. Okay? So, ano pa po makita natin sa New Testament? Okay? Ano mang pinatago natin, na mga kasalanan na habang buhay mula sa mata ng Diyos. Okay? Di natin pwedeng itago because ang mata ng Diyos ay all-seeing nga ito na lahat ng filthiness, lahat ng kasamaan, karumihan ay nakikita niya. Kaya ito pong tinatawag na pagko-cover ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Okay? There is a covering of sin at ito ay na-prove doon sa Proverbs 28 verse 13. Kung hindi ako magkamali, 13 yata yun. Proverbs 28:13, he that covereth his sin, ano yun? Shall not prosper. Okay, so, hindi po natin pwedeng itago ito. Okay, kailangan natin i-confessal sa Panginoon. Oo, dadaan tayo ng palo, pero tandaan natin, kapag tayo dumadaan sa heavy hand of God, ikinokorek tayo dahil tayo mga anak at hindi tayo mga bastardo, hindi tayo, mahal tayo ng Diyos kaya tayo pinapalo at ikinokorek. Okay? Mayroon pang covering pong isang binabanggit ang Biblia. Okay? At ito po ay ang covering ng sin. Dapat i-confessal natin ito sapagkat mas worse kung itatago natin. Okay? Pag ito inilabas ng Diyos, so kawawa tayo. There are 4 evils na minention po sa verse 1 and 2. May 4 na evil. Okay, 4 po, isa-isa natin. Verse 1 and 2, mapapansin niyo doon ang word na transgressor. Okay? Transgressor ba yan sa verse 1 and 2? Okay? Ibig sabihin, ay ito yung nag-transgress ka, lumagpas ka doon sa boundary. Halimbawa, yung boundary, bawal na ditong lumagpas kasi mamamatay ka pag lumagpas dito. Ang ibig sabihin ng transgression ay lumagpas ka. Okay? Yan po ang 4 na evil na nagagawa. Ang sabi ni David sa verse 1 and 2, blessed is the man. Okay? So pangalawa ay hindi lamang yung transgression, kundi pangalawa is sin o kasalanan. Okay? Ay, ito pong nangyayari na you miss the mark. Okay? May palatandaan na, nagawa mo pa rin. Ano po? At hindi mo ginawa ang inuutos ng Biblia. Ang tawag doon ay sin. Ano po? Transgression, nag-pass over ka, lumagpas ka sa boundary. Sumobra ka na, kumbaga. Ang pangatlong kasamaan dito ay word na iniquity. Ano naman po yung iniquity? Okay. Ano mang worldly, okay, perversion, ano bang mga gusto ng kamunduhan, iniquity yun eh. Bawa, sobrang gusto mong sumama sa kasayahan nila na hindi mo napansin, ang sobrang kasayahan sa panahon ngayon, yung bang halos lumakad na ng hubad dyan sa kalsada, sobrang katuwaan nila. Nabanggit ko rin yun sa Bible study sa 1 Peter kasi yung sobrang saya, binabanggit doon isa sa kasamaan ng tao na dapat talikuran natin. Yung karamihan sumasama sa parade ng mga naka-topless, di ba? Ginagawa yan ng mga sorority sa UP. Pinatatakbo, nakahubo, di ba? Yan po ay sobrang kasayahan para lang makitang masayang-masaya sila. So, isa po yan sa dapat alisin. Iyan ay isang uri ng iniquity o kasamaan. At isa pa pong mapasin natin sa verse 1 and 2 na 4 na masasamang na-mention. From verse 1 and 2, yung word na transgression, sin, iniquity, at ang pang-4 ay ang guile. Ano po yung guile? Ito yung proud. Ito yung deceit o pandaraya. Ano po? Kaya dito po ay para maalis ang mga masasamang bagay na ito sa ating buhay. Sabi ni David, dito po sa verse 1 and 2, mayroon tayong 3 gagawin. Ano po yun? Okay, una, okay, tayo po ay magpatawad para tayo ay patawarin din. Okay, mayroon po doon isa, ang sabog doon ay covering. Paano makukover ang ating kasalanan? Humingi tayo ng tawad. Okay? And not imputing, doon po ang ibig sabihin. Kaya dito po sa verse 1 and 2, 6 and 7, sino po ang mapalad? At ito dito. Tingnan natin, from verse 1 and 2 and verse 6 and 7, who are these blessed? Siyempre, number 1, hindi po yung mga taong kasalanan. Pangalawa, hindi naman ito yung mga taong ayaw magkumpisa ng kasalanan. Siyempre, hindi yan blessed ang tinatawag dyan. At pangatlo,
Ano pang uri ng tao hindi mapalad? Ito yung mga taong ayaw makinig sa salita at sumunod sa salita ng Diyos. Kaya dito po ay isang paghihirap na makita natin, ano po, sa sinulat ni David, nang sabi niya doon na kapag siya'y pinapalo ng Diyos, ang kanyang mga buto parang hindi makakilos, parang natutuyo siya, nadadry siya, wax old, sapagkat dito po yung moisture, ano po, yung mga basa-basa doon sa katawan natin na nagpapakilos dito, ay nagiging parang pag nararamdaman mong wala ang Diyos, wala ang blessing, para kang natutuyo. Ano po? At dito po ay ang sabi ng Biblia sa verse 1 and 2, kanina, sino ang hindi pinapala dito? Ay hindi yung mga hindi nagkukumpisal ng pagkakasalanan nila, yung mga taong ayaw sumunod, yung mga taong matitigas ang ulo, at ang mga papalad talaga na tinutukoy ng verse 1 and 2, verse 6 and 7, ay ang mga taong wala ng kasalanan. Bakit po? Sila po'y kinubera ng Panginoon. Sila'y napatawad na dahil sila'y humingi ng tawad, pinatawad sila ng Diyos. At ang sabi ng Romans 8:1 sa atin, there is therefore now no condemnation to them that confess or love God. Ano po? Kaya dito, ang sino mang nakakasala dito ay hindi po sila isa sa mga blessed dito. At isa sa napansin ko rito, doon sa chapter 1, okay, naalala nyo chapter 1 ng anong ito, ng Psalms, okay? Ang sabi doon, blessed is the man that walketh not, ano po ba yun? Standeth. Okay, so, dito naman po mga kapatid, kung mapasin ninyo, pag binanggit kasing blessed, para itong beatitude sa Matthew 5, okay? Kaya sabi dito kasi, ang blessed na tinutukoy doon sa chapter 1, ay ito'y parang resulta ng holy blessedness, ano po, na ang mga tao doon na tinutukoy ay parang kahoy na sobrang pinagpala. Okay, samantalang dito naman sa 32, ito naman yung ano ang dahilan kung bakit sila ay pinagpala, kasi sila ay humingi ng tawad at sila ay pinagpala ng Diyos. Kaya dito po mga kapatid, makikita natin ay blessed is the man, sa chapter 1 ay mapalad yung taong hindi. Ano po? Sabi doon, blessed naman that sitteth not, walketh not, mayroon siyang pagka-inosente. Wala siyang alam doon eh. Nagkamali lang siya. Pero siya pa rin ay isang mapalad sapagkat siya ay, sabi ng Biblia, sabi sulat ni David, sila ay humingi ng tawad. Okay? So kaya dito po, ang blessed dito, where transgression is forgiven, sabi ng ating binabasa, ang burden o kabigatan ay nawala o gumaan, ay sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, ano po, sapagkat ang Panginoon, ang kanyang bahalang dugo, ang naihugas at siyang nagpatawad, kaya dito po ay ang Savior, ang siyang makikilala sa gabing ito, ano po. Si Samson, ano po, ano ang dinala niya nung siya po ay sobrang lakas? Dinala yung gate ng Gaza, di ba? Pasan-pasan niya. Pero ano naman ang ano nito? Okay? Ano naman ang bigat nito sa dinala ni Kristong bigat nung tayo ay dinala ang ating kasalanan sa krus? Oo nga, buong gate ng Gaza, malaki yun, mahaba yun eh, mabigat. Dala-dala ng Samson kasi super ano siya eh, malakas. Pero wala po ito kung itutumbas sa dinala ni Kristo doon sa krus. Ang bigat ng kasalanan at kasalanan ko, ito ay dinala niya doon upang tayo magkaroon ng kapatawaran sa ating kasalanan. Binayaran niya ito dahil humingi tayo ng tawad at tulong sa Panginoon, kaya tayo po ay nagkaroon kaligtasan ngayong gabi. Haranawa po ay may natutunan kayo ngayong gabi doon sa protection, ang pagpapatawad, at protection at guidance ng Panginoon sa Psalms 32. May natutunan po ba kayo? Tayo po ay may manalangin, nagilang Diyos salamat po sa gabi ito, na kung hindi sa pagkasulat ni David na mapalad pala kami, nakikinig, humingi ng tawad, at mayroon din ang Panginoon mga taong hindi nyo binibigyan ng blessing sapagkat hindi sila nakikinig at ayaw nila. Salamat sa inyo pong paggawa na i-compare namin ang pagdala ni Samson ng kanyang lakas doon sa gate ng Gaza, pero wala po itong sinabi nung dinala mo sa krus ang aming mabigat na kasalanan, at dahil po sa aming paghingi ng tawad sa inyo, kami inyo pinatawad dahil sa biyaya at habag, kinahabagan nyo kami, pinatawad. Salamat po sa napakabigat naming kasalanan na ultimong aming buhay ay mapupunta ng impyerno, pero salamat, kayo po ay nagdusa, binayaran mo ito, at kami ngayong gabi ay pwede nang makahingi ng tulong sapagkat ikinumpisala namin ang aming kasalanan sa iyo,
at hindi na po kami mapapalo at hindi na magiging mabigat ang aming araw at gabi sapagkat ikinurek mo na kami. Salamat Panginoon sa iyong biyaya at habag at kahabagan sa amin. Maraming salamat po, pinapasalamatan, dakila ka po sa gabi ito. Harinaw Panginoon ang mga panalangin namin ay magkaroon muli ng kasagutan at salamat din po sa mga testimony, mga pasasalamat, mga dakilang ginawa nyo sa buhay namin sapagkat kung wala po kayo, wala kaming magagawa. Maraming salamat Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen.